Bakit kayo pinagtatawanan? Ignorante kasi ako sa lahat ng bagay nung time na yun eh. May nakita kasi ako mamasin boss eh. Gumagalaw boss mag-isa. Tinatawag kay kuya, ba't gumagalaw? Sabi niya may program kasi yan eh. Doon po ako nagkaroon ng idea na balang araw mag-aaral ako ulit. Rodolfo Tundan starts from nothing but having diligence and perseverance. He achieved his dreams. Kahit mahina ka pala, as long as interesado kang aralin ito, mapag-aaralan mo siya at pwede siya maging oportunidad. Nagtatrabaho ako, nag-aaral po ako. Pinagsabay ko po yan. Halos di po ako natutulog sa loob ng isang buwan. Dahil Gusto ko pong matuto sa programming. Magti-train ako sa Japan sa pagiging machine operator. Pagdating doon sa Japan, pinagtatawanan po ako ng mga nakasama kong Pinoy doon. ano sinabi mo? May pangarap ako eh. Ano yung mission na yun? Na pagbalik ko dito sa Pilipinas, magkakaroon kami ng negosyo ng mga kapatid ko. May pangarap ka na maging negosyante na asensado ka sa buhay. Pana-YouTube na ako kung paano magtayo ng business. Pinagtatawanan kami ng ibang tao. Ang pag-asenso ng tao nag-uumpisa sa personality development. Marami dyan boss, malalaking pera pero pagdating nung time na nagnegosyo sila, nalulugi din po eh. Kasi di po nila alam ang ginagawa nila. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. May inimbitahan po tayong isang napakagaling na negosyante at nakaka-inspire ng istorya ng kanyang buhay. Ang President and CEO of RF Maru Industrial Design and Fabrication na tumutulong po sa mga merong business establishment at may mga komisari at meron kayong mga pangangailangan about customization. Kasama natin ngayon ang ating bossing, Boss Rodolfo Tundan. Welcome, boss! Good morning, good afternoon, good evening boss. Sino si Rodolfo nung bata siya? Nagmula sa Palawan, walang alam kung anong direksyon ng buhay kasi po boss, kung sa hirap at sa hirap lang din eh, talaga pong napakahirap po ng buhay namin nun. Si tatay isang magsasaka tapos si nanay katukatulong lang din naman doon. Pagka magsasaka ka, imbis na gaganda yung buhay mo, hindi po ganun eh. Sinasabihan nilang isang kaig, isang tuka ka eh. Aani ka man, mapupunta lang lahat sa pambayad mo sa utang, sa mga gastusin sa pagpapagawa sa sakaan. Kung sino pa yung nagsasaka ng mga pagkain, sila pa yung walang makain. Nangyari po yun sa amin, boss. Nag-aalmusal pa lang kami. Kulang pa nga po sa aming magkakapatid. Problema namin ay ang tanghalian namin. Ganon, boss, kahirap ang buhay namin. Naranasan nyo ba na asin na lang or toyo na lang ang Yes, inuulam? boss. Napakalaking pamilya po namin. 13 po kayo magkakapatid para lang makatawid sa isang araw. Paano ka naman pinalaki ng iyong mga magulang? Ang ginawa nila sa amin ay step by step. Kasi ang panganay namin, sinacrifice niya yung buhay niya para sa amin. Hindi siya nag-aral para makapag-aral yung mga kapatid niya. Nagtrabaho siya ng maaga. Siya po yung katukatuwang ni tatay sa bukid. Papaila ng troso kasi yun po yung hanap buhay lang po sa amin. Tapos ikaw bilang bata noon, paano ka namumuhay? Sumasama ako sa paglilinis ng mga maisan, palayan. Ilang taong ka nito? 8 years old. Din pagka 10 years old, nagkaroon naman si tatay ng hanap buhay yung tracer. Katukatulong na po ako noon hanggang mag high school. Ano yung tracer? Yun po yung ginagamit pag harvest ng palay. Doon ipapasok yung inaning palay para humiwala yung diamit tsaka sa butil ng palay. Kamusta ang buhay sa bukid nung mga panahon ninyo? Nung high school, sa isang linggo, papasok lang ako 2 araw, 3 araw para makatulong sa mga magulang ko. Ang ilang ka sa magkakapatid? Pang-8, boss. Sa ganung kalaking pamilya, nabibigyan ka pa ba ng pansin ng iyong mga magulang? Yes, boss. Pare-pareho po yung tingin nila sa anak nila. Kahit mahirap lang ang buhay ninyo, napalaki kayo ng maayos ng inyong mga magulang. Yes, boss. Kahit na pinagtatawanan na kami ng ibang tao. Bakit kayo pinagtatawanan? Sabi nila, sa dami namin, paano kami bubuhayin nila nanay at tatay? Oo nga, paano kayo nabuhay? Dahil po sa sipag ng aming mga magulang. Tsaka sa aming magkakapatid, nagtutulong-tulong po talaga kami para makasurvive sa pang-araw-araw na buhay namin. Ikaw ba nung bata ka, may pangarap ka na maging negosyante na asensado ka sa buhay? Wala, boss. Nung bata ako, ang pangarap ko lang daw ay maging tanod. Kasi ang piling ko noon, siyempre nasa liblib kaming lugar. Pag isa kang tanod sa barangay, napaka makapangyarihan mo ng tao. Talagang baryo. Opo, baryo po talaga. Sa Mariwara, Princess Ordoana, Palawan. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Tapos din naman ako ng high school, din na pag-vocational course din po ako. Ano yung vocational course na natapos mo? Diesel mechanic course po, boss. Paano kayo napagtapos ng pag-aaral ng mga magulang mo at ng kapatid mo? Pagpunta ko nung university, nag-exam ako. Nakakuha ako ng scholar sa first sim. Din yung second sim, itinawid ko kasi 1 year lang naman po yung course eh. Dahil nakapagtapos ka kahit papaano ng vocational, nakipagsapalaran ka na ba? Dumiretso ka na ng Maynila? Yes, boss. Kasi may kuya ako dito sa Taguig nagtatrabaho eh. Pumunta pa ako sa kanya para
maghanap ng trabaho. Ano una naging trabaho mo? Production support po. Sample, may delivery, may lilinisin na pyesa. Ignorante kasi ako sa lahat ng bagay nung time na yun eh. Nung pumasok ako sa kumpanya, may nakita kasi ako mga machine boss eh. Gumagalaw boss mag-isa. Tinatawag kay kuya, ba't gumagalaw? Sabi niya may program kasi yan eh. Doon po ako nagkaroon ng idea na balang araw mag-aaral ako ulit. Kahit mahina ka pala, as long as interesado kang aralin ito, mapag-aaralan mo siya at pwede siya maging oportunidad. Yes boss. Magkano yung sweldo mo nun? 250 per day. Sa isang kinsinas po, nag-overtime ako ng 100 hours. Halos din ako natutulog nung time na yun kasi nagigil po ako eh. Bakit ka gigil? Kasi boss, nakaalis na po ako dun sa hirap ng buhay namin sa probinsya. So ayaw mo nang bumalik dun? Ayaw ko nang balikan. Kaya sabi ko, nandito na ako, ituloy-tuloy ko na to. Ikaw ba naniniwala na minsan pararaanin tayo sa sobrang hirap ng buhay dahil ito yung magiging daan para maging matagumpay tayo? Yes boss. Bago pa ako makarating sa gantong level ng buhay ko, talaga marami akong pinagtyagaan. Tulad na lang po niya, nagtatrabaho ako, nag-aaral po ako, pinagsabay ko po yan. Halos di po ako natutulog sa loob ng isang buwan. Dumarating po sa point na sumasakay ako ng jeep papuntang TESDA. Lagi akong sa tabi ng driver sasakay para at least masabi ko sa kanya na pagka po sa tapat ng TESDA, gisingin niya ako. Minsan susungitan ka, wala magagawa, lilipat ka ng upuan. Halos isang buwan ko pong ginawa yun. Dahil Gusto ko pong matuto sa programming. Nag-aral po ako sa TESDA nun. kahit nakakapagod, mahirap, labas sa kapasidad mo, pag interesado ka talagang gagawin mo ang lahat, no? Yes, boss. Kaya po talaga magsisikap ka para makaraos. Hindi naman lahat magninegosyante. Bakit daw ba lagi ang mga laman ng content ni Boss RDR tungkol sa pagninegosyo? Kailangan talaga maging negosyante yung tao. Pero hindi ko sinasabing lahat. Pero kung may pagkakataon ka para magnegosyo, gawin mo na. Kasi ako, boss, kaya lang naman ako nagka-idea dahil din sa mga boss ko eh. Kasi nung time na programmer na po ako, napunta ako ng Laguna, napunta ako ng Cavite. Ang lagi pong mga kausap ko niyan ay mga boss na po eh. Doon na po ako ng idea na masarap pala may business. Bilang empleyado, ano yung pinakamahirap na naranasan mo na hindi mo makakalimutan? Na lalo pang nagpatibay sa'yo? Nang ibang bansa po ako. Saan? Sa Japan po. Ang akala ko pagdating sa Japan, okay na ako eh. Teka lang, paano ka nagkaroon ng mga documents at mga papeles papunta sa Japan? Anong in-apply mong trabaho? May program ang Pilipinas sa Japan na para sa mga trainee. Trainee ng Machine operator po. Bali kahit na po programmer na ako, ibinaba ko na naman yung sarili ko para magti-train ako sa Japan sa pagiging machine operator. Pagdating doon sa Japan, pinagtatawanan po ako ng mga nakasama kong Pinoy doon. Kasi siyempre pagdating mo doon, tatanungin ka nila, anong ginagawa mo sa Pilipinas? Sabi ko, programmer, designer ako doon eh. Ba't nandito ka? Tanga ka pala eh. Ang ganda ng sahod mo, nandito ka. ano sinabi mo? May pangarap ako eh. Ganun lang yung sinabi ko sa kanya. Tapos after nun, boss, tuloy-tuloy na yung buhay ko. Mayroon akong mission kaya pumunta ng Japan. Ano yung mission na yun? Na pagbalik ko dito sa Pilipinas, magkakaroon kami ng negosyo ng mga kapatid ko. Malaki naman ang sahod mo. Okay naman ang kinikita mo. Bakit gusto mo magnegosyo? Boss, 1 dosina yung kapatid ko. Kung lahat kami nangangamuhan, walang mangyari sa amin pare-pareho. Paano mo nasabing walang mangyayari sa'yo? Example ko na lang yung kuya ko na veterano talaga sa gantong larangan. Kung hindi po siya napunta sa kumpanya ko, hindi po aalwan ang buhay niya. Pangwalo ka sa magkakapatid pero dahil negosyante ka, ikaw ang pinaka nakatulong sa pamilya. Yes, boss. Paano yung mga aral na natutunan mo sa mga magulang mo kahit mahirap lang sila na nakatulong ito sa pagiging matagumpay mo ngayon sa buhay? Laging sinasabi sa ni nanay, mamuhay ka may takot sa Diyos at gawin mo lagi yung mga kaya sa paningin ng Diyos. Alam naman natin na ang buhay natin ay hiram lang po sa Kanya. Paano naging masaya yung ganong sitwasyon ng buhay ninyo kahit mahirap kayo? Kasi boss, kami mismo magkakapatid, nagkakaintindihan eh. Hindi kami nag-aaway-away. 12 yung kapatid ko pero magkakasundo po kaming lahat. Yun yung naging tulay kung bakit ka naging matagumpay ngayon sa buhay. Yes boss, kung ba yun yung ugat eh. Ilang taong ka nag-abroad? 3 years po ako boss sa Japan. Okay, and then what happened? Ang first year ko po boss, siyempre mag-adjust ka unang-una sa language, tapos sa kultura, tsaka sa weather boss. Din sa second year po, kasi kabisado ko na yung trabaho, pana-YouTube na ako kung paano magtayo ng business. 2 years kong ginawa yun, kaya pagdating ko dito sa Pilipinas boss, umuwi lang ako ng 1 linggo sa Palawan. Din pagbalik ko ng Laguna, tinawagan ako ng boss ko dati kung ano ba daw ginagawa ko. Sabi ko wala. Gusto mo ba sa akin? Ito yung asking price niya. Sabi ko sige po, basta't ito yung trabaho ko dapat. Sales designer lang ako sa kumpanya mo. After nun, kinausap ko siya, boss, hindi ako magtatagal sa'yo. Magtatayo din po ako ng sarili kong business. Pumayag siya. Yes, boss. Masasabi mo ba na yung boss mo na yun malaki rin ang pasasalamat mo sa kanya? Yes, boss. Kasi sinuportahan niya ako sa pangarap ko eh. So ito na, uumpisa mo na yung negosyo. Sige. Bali, boss, nagsimula kami noon. 2 lang kami ng kuya ko. Yun yung sinasabi ko. Si Kuya Ninyo Tundan. Siya rin po yung Vice President ng Arip Maro ngayon. Ang pera ko na yun, sakto lang
lang po pang down sa machine yun na isang Magkano? set. 300,000 boss. Anong machine ito? Milling machine tsaka late machine po. Ano ginagawa nitong milling tsaka late machine? Yung mga parts ng Semicon para sa machine. Semicon, ano yun? Kumpanya, mga bumubuo ng mga parts ng computer. Sila po yun. Tapos, Nag-start na kami, 2019 po yun eh. Tapos dumating naman po tong pandemic. Ang alam ko talaga magsasara na kami. Kaya sabi kong nag-guide din talaga ako ng Panginoon kasi nagkaroon ako ng customer na pagkain po yung operasyon nila. Kailangan po yung tulong namin. ano yung kinailangan na tulong sa inyo? Mga machine parts pa rin po sa mga conveyor. Pag may mga nasisirang mga bracket, kami po mga naggumagawa na. Tapos boss, after nung pandemic, medyo okay naman. Nakabalik na kami. Doon po kami ulit nagkaroon ng pagkakataon para pumasok sa mga ibang kumpanya. Din po yung mga napasok ko na kumpanya, may mga naging kaibigan na rin po. In-endorse po ako nila sa ibang kumpanya. Doon po lumaki yung market ko. Ano ngayon yung mga malalaki nyong kliyente na hinahawakan? Ano mga ginagawa nyo sa kanila? Mga postcard, mga production table, jigs in fixture nila para sa production. Mga shelves, mga rack. Yes po. Ngayon, may 300,000 ka. Magkano sinesweldo mo nun dati sa Japan? 80,000 to 100,000 monthly. 80,000 to 100,000 monthly. Malaki na yun ha. Bakit mo iniwan? Kasi nga po boss, magtatayo na ako ng kumpanya. Hindi naman lahat ng negosyante yumaman at umasenso. Bakit ang lakas ng loob mo na iwan yung 80,000 na sweldo versus doon sa hindi ka sigurado? Pag di mo sinubukan, di mo alam kung anong mangyayari. Din ko hindi nag-click yun, di balik ka ulit. Bakit hindi ka nag-hesitate na baka malugi, baka hindi mag-work? Bakit hindi mo naisip yun? Boss, may tiwala ako sa sarili ko, may tiwala ako sa kakayanan ko. Dahil ito ay pinag-aralan mo. Matagal mo ng trabaho. Yes, boss. Ang pinakamagandang oportunidad pala kung gusto mong magtayo ng negosyo is kung ano yung master nila na trabaho ngayon, pwede nilang gawing negosyo. Yes, boss. Ganun dapat. Kung ano yung alam mong trabaho, doon ka muna mag-focus. Then kung may maisip ka pa, next time na lang yun pag okay na tong unang negosyo mo. Kung kakausapin mo yung Rodolfo na 8 years old na nasa sakahan, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Buds, salamat. Di ka sumuko sa buhay mo para makatulong sa magulang mo, pinagpapatuloy mo. Kaya ito na ngayon yung malaking buds. Nakakatulong na sa maraming tao. Anong gusto mong sabihin sa mga magulang mo? Ama, ina, salamat kasi pinalaki niyo ako maayos. Masunurin na anak. Napakabuting magulang niyo po sa aming lahat. Dako lang pasalamat ko, Timyo. Kasi maski tagban na ta, yung kami inanggan. Kasi mahal na kami. So kung babalikan mo yung 80,000 na sinesweldo mo dati sa abroad, dahil sumugal ka sa pagiging negosyante, magkano na kinikita mo ngayon? Kaya kung i-times 10 bonds sa loob ng isang buwan yun. Kumikita ka ng 800,000 isang buwan? Higit pa doon, hindi ako nababa 60 digit monthly. Hindi sa pangarap ba? Inasahan mo na magkakaganyan ang buhay mo? Wala, boss. Unang order nga po sa akin, 18,000 nanginginig na ako eh. Kasi ang customer po namin, kumpanya po talaga, hindi naman tao-tao lang eh. Ano masasabi mo sa mga negosyanteng tumulong sa'yo? Sa mga boss ko dati, salamat kasi napakalaking bagay na natutunan ko sa pagtatrabaho ko sa inyo. Sa mga naging kliyente mo, anong gusto mo sabihin sa kanila? Salamat sa pagtitiwala sa kumpanya namin, RF Maro. Patuloy kaming susuporta sa inyo hanggat sa kaya namin. Ngayon, mayaman ka na. May bahay ka na. Mayroon, boss. May kotse ka na. Mayroon din, boss. Nabibili mo ng lahat ang gusto mo. Nabibili na ang boss. Ano yung pinakamalaking lesson ang nakuha mo sa paglalakbay mo sa buhay na yan? Matuto tayong i-develop yung kakayanan natin. Balang araw, ito rin naman ang makatulong sa atin para umasinso ang buhay natin. Ang pag-asenso ng tao nag-uumpisa sa personality development. Ang akala kasi ng marami, ang pag-asenso ng tao nag-uumpisa sa puhunan. Hindi, boss. Marami dyan, boss. Malalaking pera pero pagdating nung time na nagnegosyo sila, nalulugi din po eh. Kasi di po nila alam ang ginagawa nila. Exactly. Ngayon, sino yung customer na hinahanap nyo sa negosyo nyo? Mga production company. Kagaya ng mga electronics, automotive, food manufacturer, factory, yun po yung mga kadalasan na hinahanap namin. Kontakin nyo po ang RF Maro sa inyong mga fabrication needs and mga machineries and automation parts po para mas mapabilis ang proseso ng pagninegosyo ninyo. Kung may mga pangailan kayo sa mga metal project, metal fabrication, pakipalo na lang po ang RF Maro Industrial Design and Fabrication sa Facebook, RF Maro. Please do follow RF Maro Design and Fabrication. Lalong-lalo na kung nagpaplano kayong magtayo ng sarili ninyong planta, sarili ninyong food processing, sarili ninyong production ng inyong mga produkto, pwede kayong mag-inquire sa RF Maro Design
design and fabrication. So kumpleto po sila. Meron po silang free consultation. Yes po. Tama? Yung free consultation is kung ano yung pangangailangan ninyo, sila na mismo magde-design ng planta ninyo. Available sila sa Facebook, tama? RF Maro. Sa TikTok? RF Maro 07. Gustong batiin at pasalamatan. Sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga magulang ko, sa mga buong RF Maro team, salamat sa bawat project na nagagawa natin. Kay kuya ninyo, sa lahat ng mga kuya at mga kapatid, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat mga boss. Nawa ay marami kayong natutunan, and also do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos, and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram, and available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, maraming salamat at magkita-kita tayo sa next episode ng RDR Talks. God bless sa inyong lahat. Next Sunday. Dati ako nangangalakal at namamasura doon sa tambakan. Imposible namang umasenso yung mga nasa ganong klase ng kalagayan. Sobrang hirap din tumira sa squatter area. May sisigaw doon, buhos. Pag may dumarating na truck, mag-uunahan kami magkalkalan doon. At ayon sa pag-aaral, tumaas ang bilang ng mga batang lubog sa kahirapan. Ano hinahanap mo sa basura? Mga plastic, bakal, tanso. Basta pwedeng ibenta sa junk shop, yun yung ginto na para sa amin nun. Ganun pala ang buhay sa squatter, no? Hindi ka talaga mabubuhay kung hindi mo talaga gagalingan. Binabayaran lang ako ng 5 piso, 10 piso. Pag may nalaglag na gold, na kwintas, barya, or may nalaglag na importanteng bagay, pinapakapa sa akin sa kanal yun. Yung ganong kahirap na buhay, may inggit ka ba sa katawan doon sa mga kapwa mo bata nung araw? Hindi natin maiiwasan yun eh. Bata pa lang ako, alam ko na yung difference ng mayaman sa mahirap eh. Hindi mo ba nasisi mga magulang mo bakit ba ganito yung nangyari sa buhay ko? Malaki din yung tiwala ko sa sarili ko dahil sa kanya. Kasi kahit walang naniniwala sa akin, naniniwala siya na laging kaya ko. Lagi ko lang sinasabi na may ngiti, hindi na ito mauulit kahit kailan. Yayaman tayo. Malapit eh.